Ito, Lexus. Ford. Mitsubishi. Nakaharap pa sa bike lane. Ang gagawin natin ngayon, kakain tayo ngayon. City ko, hindi ka ba naiingit? Hindi ka lang magaling sa pinasakit ng operasyon, ha? Parang magaling at marunong ka rin sa review ng mga pagkain. Ito sikreto. Bumalik na naman itong mga tarapal dito sa sidewalk, saka yung mga lamesa. Bawal kasi mag-park dito. Ilang beses na ito napasadahan. Nandito tayo sa may elevated U-turn sa part ng Taguig City or Taguig area. Ayan ang papunta ng Buting or papunta ng Pasig City. Ito naman yung papunta ng South Luzon Expressway. Dahil ako na magtatagal eh. Ano, upuan. Kaya matigil ba ako na makikita ko lang ang Sa oras na 9 ng umaga, papasadaan ng team itong haba ng C5 southbound. Bali, naghati ang team sa tatlo ngayong araw. Yung isang team, umalis na kayo ng umaga ng 6:30. Tapos yung isa, nasa part ng Pasay at Manila. Wala, bakit kayo nandito? Bangketa to. Kayo na rin ang nagiging customer nyo. Kaya may illegal parking. May motor na dito, merong sasakyan doon sa kaliwa. Dami na nagrereklamo dito. May binabayaran ba kayo? Sino? Magkano binabayaran nyo? 200 per week. Ano yan? May resibo? Ito sir. Ticket kami pinibigay. So na yung ticket dito. Barangay po? Every week kami nagbabayad ko ganyan. Hindi po pwede to dahil bawal po itong pwesto nyo. Yung mga tent na yun, tatanggalin po namin ha. Bigyan po namin kayo
na mag-umpisa mag-ayos, ilipat nyo to. Hindi po pwede to. Salamat, sir. 200 per week. 200 per week. Hanggang anong oras na simula at sarado? Dito po, sir. O 24 hours po kami. 24/7? Salamat ate. Salamat, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay October 15, 2024 at sa oras na 10:25 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng C5 Road. C5 na kasi ito dahil ito ay gagawing kasama ito sa C5 South Link. Yun doon, sakop ng Pasay. Yun ang Merville Road. Yun sa kabila naman, yun ang Kaingin. Ayun, narinig ko, C5 Extension. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Nag-umpisa tayo doon sa C5 kayo ng umaga at dito tayo ngayon mag-ooperate sa Paranaque at sakop ng Merville sa unahan. Pero ngayon, ito ay complain, itong lugar na ito, itong mga vendors na ito, inuna mo na ito. Dalawang lugar ang kinomplain doon sa Merville. Kasama natin si Kagawad. Ay, hello! Hello. Ingat kayo, ingat. So, kasama natin ngayon ang Kagawad nitong Merville Paranaque. Dito po yung captain natin. Narinig niyo naman kanina na binigyan na ng babala ni Sir Agab itong mga paninda na ayusin na. Pero itong mga tarapal, tatanggalin na. Nagbabayad pala sila na ito. Nagbabayad pala sila dito ng 200 pesos per week, 24/7. Ngayon, after ng clearing ng SOG Strike Force ng MMDA, bali yung syudad na or LGU na magmi-maintain ng kalinisan dito. Medyo mahaba rin pala ito nasa kabila. Kung mapapansin nyo kasi, ito yung sidewalk. Dito tayo kumuha dahil medyo maluwag. O, ayan na yung mga lamesa. Dito pa, tingnan natin dito. Mahaba pala ito. Hanggang dito. Extension na talaga nila ang sidewalk hanggang doon sa kanto. Good morning, sir. Good morning. Well, actually, whether may reklamo o walang reklamo, alam naman natin itong kahabaan ng C5 extension, it's considered as a major thoroughfare or a highway, no? So, napapansin po natin, marami na rin nakakapansin na unti-unti dumadami ang mga illegal vendors po dito sa kahabaan ng C5 extension. So, unang-una, kita naman natin na ang bangketa, nakuha na po nila lahat, wala na malalakaran. Pangalawa, ang mga motor na kumakain, nakaparada po sa bike lane. At yung mga kumakain ng mga sasakyan, nakaparada na po dun sa kaliwa, sa Center Island. So, it's causing so much obstruction already na kailangan na natin talagang bigyan to ng tamang aksyon eh. We cannot tolerate kasi pag pinagbigyan natin to tuloy-tuloy at hindi natin pansinin, baka umabot to by December, buong C5 extension na. 3 barangay na po ang nasasakupan nito. So kumbaga ngayon pa lang, ilan pa lang sila, kontrolin na natin para hindi na po sila dumami. Baka ano po kasi, giving them a benefit of a doubt. Baka hindi nila alam na bawal. So at least ngayon, alam nilang bawal, na-clear na po sila, napaliwanag naman po sa kanila. And yung sinasabi nga po ng isang vendor na meron silang binabayaran, which is definitely illegal dahil wala naman pong business permit to. Anything
any establishment, any business that you set up, there should be proper documents, proper permits na nanggagaling po sa ating mga local government units. Lagi natin pinapaalalahanan yan, no, sa ating mga kababayan, walang problemang magnegosyo. Lahat naman po tayo kailangan natin maghanap buhay. It's just that kailangan natin ilagay ito sa tamang lugar, sa tamang paraan, at yung hindi po tayo nakakaabala at hindi natin na-sacrifice ang mobility or ang tulad po niyan, ang bangketa, ang maayos at safe na lalakaran ng mga pedestrian. Maraming salamat po. Oh Lord! Pwede na kayo lang sa net. Inupan namin. Oo. Wala namang problema kung negosyo kayo eh. Ilagay nyo sa lugar na hindi kayo nakakaabala sa traffic. Kung nagbabayad kayo ng 200 per week, bakit hindi kayo humanap ng pwesto na lang? Seryoso Na kami. mag-renta kayo. Tapos yung mesa na yun, kayo sa kabila. Saan mo ibababayan? Ito ay hindi nasakop ng Merville.
Ito ay sakop ng Barangay Santo Niño, Parañaque City. Ayan lang ang airport. Nakabigas pa yun ng bagyo eh. Ang oras ngayon ay 11:05 ng umaga. Sa oras na 11:10 ng umaga, yung mga naiwan dito, yung may mga may-ari na lang ng mga vendors na na-clear ang maglilinis. Pakita ko lang sa inyo hanggang dulo. Sa mga ilang araw, babalikan natin ito. O yan. Okay, tara na. Bukod sa pag-clearing, mayroon din mga nahatak dito, katulad noon. Mayroon din mga nasampa sa tow truck ng mga motorcycle. Yung mga na-clear na vendor doon, sakop ng Parañaque. Ngayon, nasa Pasay na tayo at mahahatak ito. Dahil pinakakanto ng dalawang kalsada. Ayan. Dahil nasa Pasay tayo, ito yung Merville Road. Yung Pasay, kumurot lang ng konti dito. Kung makikita nyo sa mapa. So, mahahatak na ito. Naangklahan na. Okay, tara. Ang oras ngayon ay 11:25 ng umaga. Didiretso na tayo ng West Service Road. Nagbabanta na yung malakas na ulan, no? Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. Nandito na tayo ngayon sa may South Luzon Expressway at kakanan dito sa West Service Road. So start na dito yung nireklamo. Start na nga dito. Yung nakaraan na kinomplain yun kasi may kaba ng Edison. Dalawang beses na na-operate yun. Yung time na inabutan tayo ng malakas na ulan. Mga pagtitikitan na ito lahat. Sa mga jeep. Babalikan natin yan dahil mayroon daw dito mga nakapark na mga jeep ito. Saka, ayun yun sa unahan. Ako, malayo yung pagbabalikan natin. So yan mga yan, kinukomplain yan. Yun, pulasan na oh. Mahaba. So pagtitikitan lang mga yan. Yung mga, ang dami nga pala. So yung mga maiwan dyan, mahahatak. Ayan oh, ang dami. So balikan natin yung mga, balik tayo doon sa tiranan natin. At ang bumaba doon ang iskog. Ayan, nakaparata pa mismo sa pedestrian crossing. Ito, Lexus. Ford. Mitsubishi,
nakaharap pa sa bike lane. Babalikan natin mamaya lahat yung mga dinaanan natin. Kung ano mga mahahatak. Sa oras na 11:50 ng umaga, ayan, gumuhos na yung malakas na ulan. Oo, ako na lang. Ang oras ngayon ay 12:20 ng hapon. Dito tayo ngayon sa may Salutos. Dating parisan ito sa NAIA. Hindi alam ni Sir Gab, kukunan natin siya ng video. Kasama natin siyang kakain dito. Hindi niya alam, hindi niya alam. Hi, Sir Gab. Naka-record ka? Kain muna tayo, lunchtime na. Ano kaya ulam ng ating mga viewers? Ang oras ngayon malamang sa ibang bansa may iba-ibang Iba-ibang oras, no? ibang oras. Malamang sa iba dinner na. Yung tanggalin ko muna ito. Alam niyo naman galing tayo sa clearing. Ito pa, sauce ko. Ngayon natin makakasama si Sir Gab sa kainan. Yan, sakto, nandito tayo sa Parañaque area after operation. So sabi ko, kumain muna kami ni Dada ko dito sa Along NAIA, no? Ito yung isa sa pinakasikat na paresan nung unang panahon pa. Ang pangalan nito, Pares sa NAIA. NAIA. Ano nga ba itong street na ito? Ano to dating Sukat Road, pero naging Ninoy Aquino Avenue. Avenue. So, kaya ito tinawag na Pares sa NAIA. This is the only paresan, no, nung unang panahon. So, matitikman natin yung original na pares na may kasamang garlic rice, na may masarap na sabaw, na mainit. And meron kakaiba dito, Dada ko, alam mo ano? Siomai. Parang lagi ka dito. Well, pag ako nag-crave ako ng pares, dati wala pa naman iba't ibang yung mga pares retiro, yung mga commercial pares, wala pa. So ito ang isa sa mga pinupuntahan ko dahil dito po ako sa Parañaque nakatira, no? I've been living here for more than 10 years already. So marami po mga kainan dito na kakaiba or dito lang sa Parañaque mahahanap. So isa na po ito, ang dating Pares sa NAIA, pero ngayon palit na ng pangalan. Ano na ba pangalan nila? Salutos. Salutos na. So sabi ni ate, bagong management na pero same pa rin ang mga menu at mga lasa ng pagkain nila. So sa mga malapit sa Parañaque, Pasay, pwede niyo subukan to. Hintayin niyo ang taste test ni Dada ko. Sa mga susunod natin video, magkakaalaman tayo tungkol sa pang-araw-araw ng activities. Si Sir Gab, marami nagtatanong. Saan nga ba nag-aral si Sir Gab? Sa Lasal yan. Lasal College of St. Benil. Kung natatanong ng iba, ako po ay graduate ng Consular and Diplomatic Affairs. So basically, ang katumbas po niyan, international relations, international law. So iba't ibang mga disiplina sa larangan ng diplomasya. So yan po ang aking expertise or ang aking background. So yan, dyan yung malalaman kung bakit si Sir Gab ay napakalumanay magsalita. Depende sa kausap. Siyempre, pag nagagalit, maximum tolerance pa rin. Saka naniniwala naman tayo na lahat ng away, lahat ng conflict, everything can be settled diplomatically at sa tamang pakikipag-usap. Sige, abangan niyo yan ha. Sama lang kayo dahil hindi lang ito ha. Minsan sa sasakyan tayo mag-uusap kung paano ba mag-clearing, kung paano ba mag-radyo, kung ano ba, lahat sama lang kayo ha. Ang gagawin natin ngayon, kakain tayo ngayon. Sweetie ko, hindi ka ba naiinggit? Meron ako isang pinapanood, di ba? Si Chef Ninong Rai. Lagi niya sinasabi, okay, first bite. Alam pa na, Ano nga? Pumasok yung lasa sa laman.
busy si Sir Gab. Kumakain na, matutulog na lang daw. Para naman tumatawag. Masarap yung Paris dito. Kaya pala dinadayo. Tikman natin yung wine. Iba yung texture ng kailang siomay dito. Masarap, di ba? Masarap. Iba sa siomay na or natitikman natin. Nag-iba yung pangalan, pero sabi naman ni ate, isa pa rin ang pagkain. So, malaman natin ngayon. Tsaka yung lasa. Oo. Pare-pareho lang. Pareho pa naman. Abangan nyo yung pangalawang segment natin dahil nabanggit namin ni Sir Cap. Tuloy-tuloy ang gawa natin ng ating episode every weekend. Oo. Magandang idea kasi yan para at least hindi lang nakikita ng mga tao ang ginagawa ng MMDA but also mabigyan din sila ng tamang idea, tamang explanation. At siguro isa ito sa pinaka concern ng ating mga viewers is that hindi sila nabibigyan ng tamang guidelines or kung hindi naman yun ang concern lang saan ba kami pwede mag-clarify at magtanong. So I think this is a good opportunity, a good channel kung saan direct tama may tatanong ng ating mga kababayan kung ano ba ang kanilang mga saloobin, meron man sila gusto i-clarify sa atin. Magandang to. At least this is a chance for them to talk to us. Yung may paliwanag sa kanila kung ano ba yung tama, ano ba yung mali. Or baka naman may misunderstanding. Kaya ang tawag natin dito, talakayan, open. Actually, ang pinaka main goal ng isang clearing operation is dapat may alis anumang obstruction sa kalsada at once. Kasi pag hindi mo naalis to at once, it's not called as a clearing operation. Ano na yan? Kumbaga normal traffic management, normal our basic implementation of traffic rules and regulations. So it's not a clearing operation anymore. Kasi pag once na sinabi natin clearing, agarang solusyon ang gusto natin mangyari. That's why as much as possible, pag tayo ay nag-clearing, ang gusto mo talaga, may alis ang sasakyan eh. Kung andyan ang driver, matikita at alis. Kung hindi man may alis, may tow natin ito. Kasi if not, there's no point eh. Pag i-clear tayo, titikita natin, iwan natin sa windshield hanggang mamayang hapon, nandiyan pa rin yung sasakyan. That's one purpose or that's one reason kung bakit tayo nagtutow. Dahil immediately, kailangan i-alis natin ang obstruction sa kalsada natin. Masarap yung kanilang Paris. Naubos ko. Yan. Tapos, itong pinakasarap to. Hindi. Para sa akin kasi ang the best Paris. Hindi dapat masyado matamis, hindi dapat masyado maalat. At hindi rin dapat nang ibabaw yung ingredients na star anise. Tamang balance lang dapat. Alam mo, Sir Gab, hindi ka nang magaling sa pinakakit ng operation Parang magaling at marunong ka rin sa review ng mga pagkain. Ito sekreto. Dati ako nagkaroon ng restaurant. At lahat ng pagkain doon, ako ang nag-craft ng menu. Mahilig ako magluto. Siya na. All around. May isa akong sekreto dada ko. Yung iba dyan, malamang hindi nila ako naabutan. Kung nag-aaral ako sa college, I was 228 pounds. Yes. 228 pounds. Eh, gaano kalaki yun? Ang laki nun. Damit ko, 3XL, 4XL. Ang pantalon ko, 42. Meron kalaki. Pero, hindi lang workout ang ginawa ko. Natuto akong mag-prepare ng pagkain, natuto akong magluto ng pagkain. Kaya doon nag-umpisa ang hilig ko sa pagluluto. Buti naman dahil na puro pagluluto or puro pagkain na sa harap ko, hindi pa nadagdagan yung laki ng katawan nyo. Medyo lumaki na nga po eh. Pero ano yan, everything in moderation. Diba? Tama. I mean, pagkain yan eh.
Hindi naman tayo hindi pwedeng kumain. Hmm. Hindi naman natin pwedeng i-deprive ang sarili natin ng pagkain. But we should still look out for our health. Kaya everything in moderation is better than nothing. Diba? Kasi pag nilimit mo ang sarili mo na hindi ka kakain, pag dumating yung panahon na andyan na sa harapan mo at natikman mo yan, dadami yung kain mo eh. Pero kung every now and then natitikman mo yun, magkakaroon ka ng moderation na. So hindi mo na, alam mo yun, hindi ka na binge eating. Ika nga. Sama lang kayo dahil nagkaroon tayo ng idea, lalo na ako, na lagi nating kasama to. Deserve God, marami tayong matututunan. I encourage them to to ask questions kung meron silang gustong alamin. Anything. Dayuhin nyo ito, masarap. Pag napadang kayo dito sa Ninoy Aquino Avenue. Nasa naman? Nasa Waze or nasa Google Map? Meron. Try nyo.